Bakit naman gusto ni Digong? Bakit nung presidente siya, hindi niya hiniwalay? Kaya gusto niya mag-resign yung tao. Sino papalit? Yung kapatid niya. Si Vice President. Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Guys, nandito tayo ngayon sa may Esplanade. Ayan, kali-survey po tayo dito mga kababayan. Naiiwalay umano ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Tara na po, umpisa na natin ito. And magandang araw, Idol. Idol, papayag ka ba na maihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Hindi po. Bakit, Idol? Kasi kasama sa atin yan sa flag, iba sa flag. Kasama yun sa star ng flag. Kasi kung iiwalay yung parang ang unfair kasi ibang mga bayan natin para pinaglaban yung bansa natin para maging tayo malaya. Kasi ang pangat nun, kung iiwalay yung Mindanao sa Pilipinas, parang parang walang saysay yung tatlong bituin sa ating flag. Ayun, thank you po. Ikaw naman, Idol. Papayag ka ba, Idol? Na maghiwalay po yung hindi rin po kasi kasama din po sa Pilipinas yung Mindanao sa tsaka kapag may mga kakilala ka po dun mahirap po pag litals na nga po kayo magkita Kasi kaya may passport na. opo, mahirap po tsaka parang magkagulo po yung bansa natin Parang sa Korea, ganun. Ayun, Idol. Ano pangalan mo, Idol? Jeff po. Ayun, shoutout sa'yo, Idol. cycles dyan. Taga saan kayo? Katman po, Malabon. Thank you. Ma'am, magandang araw, ma'am. Papayag po ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Palagay, para sa akin hindi na kasi kasama yung sa Pilipinas, bakit hihiwalay pa? Dati na siyang kasama sa Pilipinas tapos maghihiwalay para naman siyang nang iwan ng kapitbahay, ng kamag-anak. Diba? So, anong makakomento yun doon, ma'am, sa naging pahayag nga ni dating Pangulong Pierre? Na gusto niyang ihiwalay. Kasi siyempre, taga-ron siya. Magkakaroon na siya ng sarili niyang gobyerno. Pero kung sa pamilya, dapat hindi naghihiwalay ang pamilya. Dapat sama-sama lahat. Lagi, kahit ano man ang mangyari, dapat ganun. Walang hiwalayan. Sama-sama lahat. Opo, tama po. Ayun. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Okay. Yun na yun. Tess daw, Ayun po yung komento ni Ma'am Tess. Maraming salamat, Ma'am Tess. Thank you po. So, yan, sir. Magandang araw, no? Sir, papayag po ba kayo na mahiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Hindi ko alam sir no comment pwede naman yun no? Opo. Ayan. Kayo naman po. Wala po yan. Papayag ba kayo na mahiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Hindi ko din alam kasi sa panahon ngayon po hindi na ganun ka tawag dito, may kanya-kanya na po tayong desisyon kung ano po ba ang dapat nangyayari. Ayan. So, sir, si sir mukhang rapper, sir. Ano po ba yung ano niya, sir? Sakali mapadpad kayo sa channel ko, MCC yan. MCC yan. Ayan po yung kanyang channel. channel. Mga kanta, music video na kami lang din gumagawa. Ayun po, sa mga subscriber ni Kuya, kung nakikinig po kayo ng rap music ayan, search nyo lang sa YouTube, MCC yan po. Ayan. Marami po akong ginagawang music ngayon. Abangan nyo po yan. Maraming salamat. Thank you, Idol. Salamat po. Hello, Tay. Magandang araw po. Happy Valentine's. So, Tay, may tanong lang po kami sa inyo, no? Kali-survey lang po ito. Ano po bang pahayag nyo doon sa naging pahayag ni Tatay Digong na ihiwalay daw po ang Mindanao at Republika ng Pilipinas? Hindi naman po pwedeng iwala yung Mindanao. Kasi parte ng Pilipinas yan. Mula sa pool. Diyos bimindan na yung Pilipinas. Pag iniwala yung Mindanao, magiging Los Bin na lang. Bakit naman pa yun? Doon galing yung pangalan ko Ayun. At bakit naman gusto Ano pangalan niyo? Vlogger kayo, di ba? Opo. Anong pangalan niyo? Tropang Ilonggo po sa YouTube. Tropang Ilonggo po. Nakita ko na yun sa YouTube. Apo.
Ay bakit naman gusto ni Digong? Bakit nung presidency siya, hindi niya hiniwalay? Dapat nung iniwalay niya na kayo. Kung talagang gusto niya hiwalay yung Mindanao. Bakit nung maging presidente siya, hindi niya ginawa? Pagkatapos ngayon hindi siya presidente. May galit lang siya kay Bong. Kay Bongbong Marcos. Hindi pinangalandakan niyang Bongbong. May galit lang siya, may kon lang siya. Mayroon siya lang siyang kung si Bongbong Marcos dahil gusto niya uling lumaban sa pagka-presidente. Pero pag nakalaban niya si Bongbong, hindi siya obra. So tayo, ano naman ang masasabi mo doon sa panawagan din ng anak niya na mag-resign na lang daw si Pangulong BBM? Mali yun. Inggit lang yun eh. Hindi naman dapat mag-resign si Bongbong Marcos. Kung ako si Bongbong Marcos, hindi ko intindihin yun. Kasi inggit lang ang may iral dun eh. Kaya gusto niya mag-resign yung tao. Sino papalit? Yung kapatid niya. Si Vice President. Kaya nila pinag-resign. Para magawa nila lahat yung gusto nila. At nangkuha nila. Kasi dati sila nung araw, yung ang kanila may nagpo-protection sa droga rin nung araw eh. Nangungurakot din sila nung araw. At tapos gusto nila umalis si Bombo para sila na uli ang pumwesto sa pamahalaan. Ano ba naman ang nagawa ni Duterte nung siyang presidente? Tutusin, mas maganda ang ginawa ng tatay ni Bongbong Marcos eh. Sa kanila, sa lahat. Halos sa lahat ng mga naging presidente eh. Pinakamalaki yung naging participation ni Marcos Sr. noong araw. Kaya kung may pagpapatuloy lang ni Presidente Bongbong Marcos yung panang tatay niya, baka gumanda ang Pilipinas. Vice President yung magiging presidente, yung anak niya, sila uli ang pupwesto. Ganun lang yun eh. Tuloy ang power. Pero kung ako si Pangulo, hindi ko sila intindihin. Labanan nila kung sino ang naninira sa kanya. Ipakita niya na kaya niyang pagpaunlarin yung Pilipinas. Yun lang. Pag naalis niya yung korap, sigurado, unlad tayong Pilipinas. Yun lang naman ang pinakamalaking ko sa atin, yung corruption. Kaya bumabagsak yung bansa natin. Pero kung iyan, mahayalit ni Pangulo, sigurado ako, unlad yung Pilipinas. Thank you, Tay. Maraming salamat.